O, Titus, chapter 2, verses 11 and 12. Sabi, sa verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. At sa verse 12, teaching us that, ito mo, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Oh, yan, ganyan lang yan pagka binasa mo. Pero pagka in-interpret mo yan, ang sagwa. Diba? Oh, diba? Don't ever tell. No, don't ever tell yourself you may as well do or go ahead and since God will forgive you. Oh, totoo yun. Laging available ang 1 John chapter 1 verse 9. Bakit alam na alam ko? No? Memorize ko rin yan. Oh. Pagka nagkasala ka, 1 John 1:9 lang yan. Lahat na naniniwala sa grace, naku, yan talaga ang ang panlaban. Antidote ika nga, di ba? This cheapens grace kapag gaganyan. O kaya nagiging cheap ang grace, dapat mahal na mahal ang grace eh. Hindi yan cheap eh. Di ba? Grace that trivializes sin is not true grace. Paul makes that clear in Romans chapter 6, verses 1 and 2. Liliwanagin na naman natin Romans chapter 6, verse 1 and 2, nililiwanag ito ni Pablo, sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? Sabi dito, God forbid. How shall we, that we dead to sin, live any longer therein? Di ba? Although walang bearing yan sa kaligtasan mo, hindi magbabago ang kaligtasan mo dyan, kaya lang, wag mong pasagwain. No? Wag mong papangitin ang appearance mo kapag ka ikaw ay na kay Kristo na. Yan ang mensahe ng Panginoon. We prove that sincerity by taking necessary steps to avoid temptation, as Jesus said in Matthew 7:16. Sabi rito, Matthew 7:16, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes or thorns or fig or thistles? Remember, sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga bunga mo, makikilala ka. Pero pwedeng ang bunga magkamali. Kapag Kristyano ka, tapos ginagawa mo yung mga hindi mo dapat ginagawa, magiging bunga mo. Kaya mapagkakamalang ka, ay, unbeliever yan. Di ba? Huwag nating pasagwain. God is so gracious. Napaka-gracious ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi po, kita, sinara ko na, Pero hindi po cheap ang biyaya. Hindi talaga cheap. Hindi. Ito ay naglalarawan lang ng hindi pwedeng sukatin at hindi pwedeng sukatin, lalim, lawak na pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi dahil sa value mo. Hindi dahil mahalaga ka sa Diyos. Wala tayong halaga sa Diyos, mga kapatid. Ngayon na lang tayo naging mahalaga sa Diyos. Kasi anak ka na niya . Pero kung nandito ka, hindi ka pa tumatanggap ng biyaya ng Diyos, hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon sariling tagapagligtas, huwag kang maniwala sinasabi ng mga ibang mga ngaral na mahalaga ka sa Diyos. Hindi totoo yun. Kaya namatay si Kristo para ipakita sa atin yung lawak at yung hindi pwedeng sukatin na pag-ibig niya. Magkakaroon ka lang ng halaga sa Diyos kapag ka na kay Kristo ka na. Kasi si Kristo hindi po pwedeng tumalikod doon sa mga nasa Kanya. Ang sabi niya dyan itong mga nasa akin, sila'y binigay ng Ama. Hindi ko sila tatalikuran kailanman. Doon magbabago yon. Pero ngayon, wala ka pa kay Kristo. Wala ka. Punta ka sa impyerno kung gusto mo. Walang pakialaman Diyos. Pero kapag lumapit ka kay Kristo, doon na magbabago. Gusto mo magbago yon? Lumapit ka kay Kristo ngayon.